초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Pumasok ako sa silid ng kinaroroonan ng mga anghel ko. They're both sleeping tightly. Umupo ako sa gilid ng kama at marahang dinampihan sila ng halik sa noo. I smiled habang may tumatakas na luha mula sa mga mata ko. Ang laki na nila. Kinabukasan ay maglalimang taon na sila. Ang bilis ng panahon. Parang dati lang. May karga-karga ko pa sila sa mga bisig ko. And tomorrow, they already turned 5. Promise, ipapasyal ko kayo ni Mama bukas. Babawi ako. Bulong ko. Inaamin kong hindi madaling maging single mother. Simula nang nalaman kong buntis ako, ay natakot ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Wala akong trabaho, wala akong taong mapaghihinga ng tulong. Dahil paniguradong maging ang pamilya ko ay ipagtatabuyan nila ako. Dahil matapos ako maglayas sa bahay, ay babalik akong buntis. At puno ng guilt ang nararamdaman ko noon. Dahil ang laki ng kasalanan ko sa kanila. Kaya gustuhin kong manghumingi ng tulong sa kanila ay hindi ako nagpakita. Mas lalo ko lang silang masasaktan. Naisip ko naman ang sitwasyon ko. Paano ko mabubuhayin ang bata sa loob ng sinapupunan ko? Iyon ang naiisip ko dati. Ngunit sa kabila ng sakit na dinanas ko dahil sa nangyari ay may dumating na tulong. Malaki ang naitulong sa akin. Nagkaroon ako ng isang kaibigang naging katulong ko sa pagpapalaki ng mga anak ko. Dahil din sa kanya ay nagkatrabaho ako at nagpalaki ako ng mga anak ko ng maayos. Yung akala kong isang bata lang ang nasa loob ng sinapupunan ko ay kambal pala ang mga iyon. Hindi man ako naging best mama para sa kanila kasi walang oras para makipaglaro o maipasyal man lang sila dahil kailangan ko magtrabaho buong araw at minsan ay inabot na ng madaling araw upang masustentuhan ang kanilang pangangailangan. Gagawin ko pa rin ang lahat, magkaroon na sila ng magandang kinabukasan. At bukas na bukas sa kanila lang ang oras ko. Mama, you're crying again. Pinunasan ko na naman agad ang basa kong mukha. Hindi ko nasahan na magigising ang mga magaganda kong anak. Hindi no? Sabi ko tapos ngumiti sa kanya. Sumimangot naman ang baby ko. Mama, hug kita para di ka na iiyak. Para na akong tanga na ngumingiti habang umiiyak. Akira is a sweet little girl as well as her twin Kiara. Kahit sabihin ko pang may pagkamataray at masungit ang mga batang ito sa ibang tao, siguro namana nila ang ama nilang ubod ng sungit o sadyang nahawa sila kay Amira. Ako rin po. Kiara screamed. Gising din pala siya. Lumapit silang dalawa sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Napapikit ako dahil sa sobrang sarap sa pakiramdam ang ginawa nilang pagyakap. Lahat na pagod at stress ko ngayong araw ay nawala ng tuluyan. They're the best gift I've ever received. Huwag ka nang umiyak, Mama. Sabi nilang sabi at pinunasan nila ang luha ko. Napaka-emotional ko lang pagdating sa kanilang dalawa. Hinalikan ko sila sa mga pisngi nila. Hindi na. Ngumiti ako. Sorry, nagising ko pa kayo. Let's sleep na ulit? Tanong ko. Umiling na lang silang sabay. Magkambal nga. Bakit naman? Anong oras na oh? Past 10 PM na kasi at kakauwi ko lang dahil sa may event sa restaurant kanina. Baka po kasi pagising namin wala ka na ulit, Kiara said habang nakasimangot. Parang gusto ko ulit umiyak.
Alam kong nagkukulang ako sa oras sa kanila dahil kailangan kong magtrabaho. Kahit may ipon naman na pero gusto ko lang masigurado na okay ang future nila. I'd love to give the best life of them. Iyon nga lang, nalilimitahan ang oras ko para sa kanila. I'm working one of the restaurant na pagmamayari ni Amira Suarez. Siya ang sinasabi kong kaibigan ko. 5 years ago nang umuwi ako sa Pilipinas at hindi ko alam ang pupuntahan ko. Kung paano ako nakapunta sa ibang bansa ay mahabang kwento at ayoko na iyong balikan. I was so young and reckless. Si Amira Suarez ang tumulong sa akin nang bigla na lang akong nag-collapse sa daan ilang metrong layo sa isang sasakyan at sakto siya ang nagmaneho ng sasakyan ng araw na iyon. Hindi niya ako nasagasaan pero pilit niyang sinisisi ang sarili niya sa nangyari marahil na sa harapan ako ng kanyang sasakyan dahil tatawid sana ako nang bigla na lang akong nahilo at natumba. Naagad naman siyang nakapreno. Dinala niya ako sa isang pribadong hospital at hindi na rin ako nagpapapigil dahil nahihilo pa rin ako sa oras na iyon. At nalaman ko na lang na buntis pala ako. After the doctor checked me, I was 5 weeks pregnant. 2 araw matapos akong makauwi sa Pilipinas. Tsaka ko rin nalaman na may dinadala na pala ako sa sinapupunan ko nang matagpo ang landas namin ni Amira. I was 21 back then, young and pregnant. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa araw na iyon. Umiyak ako ng umiiyak at hindi makapag-isip ng maayos. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Pero kailanman ay hindi sumagi sa isip ko na ipalaglag ito. And that was the best decision I've ever made in my life. May nagawa rin akong tama at dahil doon, nahanap ko ulit ang kasiyahan ko. My twins are my happiness and my life. I am so very thankful of Amira. Hindi niya ako pinabayaan sa araw na pinagtagpo kami. Sinabi niya na tutulungan niya ako. Hihingi rin daw siya ng tulong sa daddy niya dahil sa isa siyang mayor sa bayan noon. Sinabi ko naman sa kanya na kaya kong pagtrabahuhan ang tulong na binigay nila sa akin. Pumayag naman siya at ngumiti sa akin. Naging isa ako sa mga empleyado ng kanilang kumpanya na nag-manufacture ng wine. Tinanggap ako ni Mr. Suarez kahit nabuntis ako at hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. 7 buwan na lang akong magtatrabaho doon dahil kailangan kong mag-leave para sa nalalapit na panganganak ko. Kahit kaya ko pa, ay si Amira mismo ang nagsabing kailangan ko ng magpahinga. Simula noon ay naging magkaibigan na kami ni Amira. She was 20 years old back then. Pero kung mag-isip ay parang isa na itong 25 years old. She matured enough na nagpatayo na rin ito ng sariling business niya, which is the Delight Restaurant. Hindi katulad ko noong 20 years old. Then ako na ginawa ko lang kung ano ang gusto ko, not minding what would be the consequence after. Laking pasasalamat ko sa mag-amang Suarez dahil sa napakalaking tulong nila, kaya lumaking maayos ang kambal ko. After ko silang maipanganak, ay nagpahinga muna ako ng 1.5 taon at tinapos ang 1 taon ko sa kolehiyo sa kursong Culinary Arts at nagsimulang magtrabaho ulit. That time ay isa sa mga branches ng restaurant ni Amira ay ako ang naging executive chef. And at the same time ay manager na rin. Babies pa lang ang mga anak ko ay sa gabi ko na lang sila nakakasama dahil sa trabaho. Nag-over din sa Amira ng taong magbabantay sa kanila at yun ay si Nanay Kaz, ang taong nag-alaga rin kay Amira noong baby pa siya. Minsan ay kasama rin ni nanay ang kanyang anak para tumulong sa pag-aalaga ng kambal. Nakakalungkot lang isipin na kailangan ko silang iwan araw-araw at bigla akong nalungkot sa sinabi ng anak ko. Akira, Kiara,
Sleep na, okay? Hindi na aalis si mama ng 7 days promise. Nakita ko naman ang paglaki ng mga mata nila habang ito ay nagniningning. Talaga, mama? Tumango ako. Tsaka naman niyakap nila akong dalawa na ikinahiga namin sa kama at sabay humalakhak. Diba, bukas birthday nyo na? Sila naman ang tumango. Kaya matulog na kayo at marami tayong pupuntahan bukas. Tumalon sila sa kama dahil sa saya at excitement. I smiled. Baka mahulog kayo. Saway ko sa pinapatigil sila sa pagtalon sa kama. Mabuti na lang at wala si Nanay Cass dito sa kwarto, baka kasi magising dahil sa kakulitan ng dalawang bata. Nasa kabilang kwarto ito, katabi ko kasi ang kabal sa pagtulog sa tuwing umuwi ako. Thank you so much, Mama. I love you. Akira. Mama, with cookies ha? Tsaka isama natin si Chef. Tumango ulit ako. Si Amira ang tinutukoy nilang chef. And, the twins are little cookie monster. Ewan ko ba kung bakit napakahilig nila sa cookies. Ay, oo nga pala, paborito niya rin iyon. Bigla namang kumirit ang puso ko dahil sa naalala ko siya sa bawat cookie na naririnig ko. Isinantabi ko muna ang iniisip ko at nararamdaman ko at binaling ang atensyon ko sa kambal. Kaya kayo matulog na, kayo okay? Tumango sila at pinugpog ako ng halik sa pisngi. They're the sweetest. Good night, Mama. I love you, Mama. Kiara. Don't cry again, Mama. Okay? I love you. Akira. Napatawa ako ng mahina dahil sa sinabi nila. 5 years old pa lang sila pero parang ang kausap ko ay matanda na. Isama pa yung pag-i-English nila na nakukuha nila sa aninang chef nila na si Amira. My princes are so close with their chef. At gustong-gusto naman iyon ni Amira kasi siya na rin ang kasama ko simula ng pinagbubuntis ko pa lang at hanggang sa maipanganak silang dalawa. That's why I named them Akira, Zyrene, and Kiara, Zaira. Mula sa pangalan namin ni Amira at Kiana. I want baby. Pagkatapos nun, ay tabi kaming natulog sa kama habang yakap nila ako ng mahigpit. Kinabukasan ay maaga akong nagising at nag-bake ako ng tig-iisang cake para sa kanilang dalawa. Isang caramel cake na paborito ni Akira at chocolate naman kay Kiara. Tinulungan din ako ni Nanay sa pagluluto ng iba pang mga handa. At dahil excited ang mga prinsesa ko ay nagising din sila ng maaga at nagtatakbo palapit sa akin. Sinalubong ko naman sila ng yakap. Happy birthday mga anak kong magaganda. Bati ko. Humagi-cake naman sila. Happy birthday Akira at Kiara. Bati ni Nanay Cass. Thank you, Nanay. Niyakap nila si Nanay tapos ako ang sumunod na niyakap nila. Salamat, Mama naming maganda. Sabay nilang sabi tsaka ko naman sila kiniliti ng dalawa. Oma, stop. I can't breathe. Tumigil ako habang tawang-tawa pa sila. I love you too. I said at hinalikan sila sa pisngi. I love you, they said in chorus. Hindi niyo ba ako isasama dyan? Pare-pareho kaming napatingin sa pinto at nandun si Amira. Chef! Chef! Sigaw ng dalawa at tumakbo ulit papalapit sa best friend ko. Ngumiti naman ako dahil mahal na mahal ng mga anak ko ang chef nila. Minsan nga ay mas gusto pa nilang sumama sa kanya kaysa sa akin. Happy birthday, baby girls! She hugged them both. Thank you, chef, they said in chorus. Are you excited to see my gifts? Yes, yes! Akira. Make sure they are cookies po, Kiara. Napatingin naman sa akin si Amira at kumindat. Oh, hahaha. Of course, babies. It's hero.
sabay ito na abot niya ng paper bag. Hindi ko alam sa dalawang to kung bakit mas gusto nila ang cookies ni chef nila kaysa sa gawa kong cookies. Pero ang tatay nila ay paborito ang gawa kong cookies. Pinilig ko ang ulo ko, bakit ba hindi ko siya makalimutan sa cookies? But, don't you want to see my gifts outside? Tanong sa kanila ni Amira habang yung dalawa ay abala na sa pagkain ng cookies. Tumakbo yung dalawa sa loob at lumabas na rin ako. Napatingin ako kay Amira. Ini-spoil mo sila. Nako, Amira. Good morning, Mommy. Tapos, she kissed me on my cheeks. I can say that this woman is sweet, pero kung hindi nakilala ang isa tao ay magmamaldita ito at masungit. Thanks for coming, by the way. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nawala sa kaarawan ng kambal. She's always present at nagpapasalamat ako sa kanya. Always, dahil hanggang ngayon ay hindi niya ako iniiwan. No problem, Kiana. She winked. Binati niya rin si Nanay Cass at hinalikan ito sa pisngi at niyakap. Pagkatapos ay lumapit kami sa kambal habang tuwang-tuwa sa regalo ni chef nila. Tig-iisa sila ng bike, color pink at purple. Gustong-gusto nila magkaroon ng bike, kaso ay ayaw ko dahil masyado pa silang bata. Pero hito na dahil sa chef nila. Do you like it? Tanong niya. Tumango habang umingiti yung dalawa. Thank you, chef. You're so awesome. Nagtatalo na si Kiara at sumabay na rin si Akira. Nakakatuwa talaga ang mga anak mo. Nakangiting niyang sabi sa akin. Spoiled na sila sa'yo. Don't worry about that, Kiana. Anything for them. Tapos kumindat ulit siya sa akin. Come on, girls. Mamaya na yan, okay? Di ba may pupuntahan pa tayo? Tanong niya sa kanila. Lumapit naman sila agad at humawak sa mga kamay namin. Pumasok kami sa loob at pinaupo namin sila sa upuan sa harapan ng kanilang cakes. Kinantahan namin sila ng happy birthday at masaya naman sila nga pumalakpak. Make a wish and blow your candles, sabi ko. Nagkatiningnan silang dalawa at pumikit. Sana matapos na ang work si Daddy at umuwi na siya dito, Akira. Wish ko rin po yon. Masaya naman po kami kasama si Mami at si Chef at si Tito Bait. Pero mas masaya kapag nandito si Daddy, Kiara. Sumangkit bigla ang puso ko dahil sa hiling nila. They're looking for their father and I don't know what to do. Noong unang beses na tinanong nila sa akin kung nasaan ang daddy nila, ay sinabi kong nasa malayo at nagtatrabaho. At ngayon, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Dapat bang sinabi kong hindi na siya babalik at wala na siya? Kasi sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang ginagawa niya, kung saan siya at kung pamilya na siyang iba. Ayaw ko na rin paasahin pa ang mga bata na may daddy pa silang babalik. Walang alam si Zyron tungkol sa mga bata. 5 years ago, I left him because of things that keep us away from each other. Hindi kami para sa isa't isa at ang ginawa niya, 5 taon na ang nakalipas. Iyon ang naging dahilan para iwan ko siya kahit mahirap. Hindi nawala ang galit ko sa kanya matapos niya akong gamitin at pagsawaan. Matapos niya akong saktan ng ganito habang binibigay ko naman ang lahat. Yes, I was sold to the father of my twins. At kung ako ang tatanungin, ayoko na siyang bumalik sa buhay ko. Ayoko siyang makita. Ayoko nang mag-cross pa ang landas namin at ayokong malaman niya na nagkaanak kami. Natatakot ako, baka sa isang iglap ay kunin niya sa akin ang mga anak ko. Hindi ako papayag. No one gonna get my children away from me. Kahit pa ang sarili ng ama ay hindi ko hahayaang ilayo sa akin ang mga anak ko. Wala siyang karapatan.
Ikakamatay ko kapag nangyayari yun.